Tayo po ay manalangin. Ah, Dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayari ng aming buhay, Ama. Sa umagang ito kami po ay lumalapit sa inyo. Amin po kayong pinapupuri at sinasamba sa oras ito sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Amin pong hinihiling ang patuloy ninyong Amen. pagpapala, O Diyos, sa bawat isa Yes, sa Lord. amin. Pastoron at ng iba pa naming mga kasamahan na kasalukuyan ay naghahanda at atin sa worship na ito, ang programang Amen. ito ng Papo Diyos. At amin din pong hinihiling, Ama, ang patuloy na pagpapala at biyaya sa amin po mga nanonood, nakikiisa sa gawain ito, sa pagsamba sa inyo sa oras na ito. Mga nakikinig, nanonood sa platform na ito, Diyos. Ingatan din po ninyo sila at pagpalain. Yes, Patuloy Lord. po ninyong pagalingin, O Diyos, at Hallelujah. gawin ng mga nasa lantap po ng Amen. bagyong nakaraan ng Emong. O Diyos, patuloy ninyo silang kalingahin at bigyan Amen. ng patuloy na kaaliwan sa kanilang buhay, O Diyos, at patuloy na lalapit maglilingkod sa inyo, Ama. Pagpalain din ninyo ang gawain ito ng PAP at ng gayon din ang aming mga kasamahan sa Iglesia, O Diyos. Amen. CIJ, ganoon din CCA. Panginoon, patuloy po ninyong isahin kami, puklorin nyo kami sa pagkakaisa at gayon din sa gawain ito, O Diyos. Ingatan din po ninyo sila. Pagpalain po ang programang ito hanggang sa kami makatapos. Ang iyong punawang banal na Espiritu, ang siya namin patuloy na makakasama, Panginoon, sa paglilingkod namin ito sa inyo. Maraming salamat po, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Amen. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Salamat. Pastor Sandy, good morning po mga kapatid. Good morning sa ating mga Morning viewers po. para po sa ating worship na gaganapin ngayon. At salamat sa Panginoon dahil kahit pa paano bumuti ng ating panahon na mga kapatid, mga kaibigan, Pastor Sandy. At although hindi natuloy ang ating supposed to be, nandun tayo sa Tagaytay ngayon, pero God's will be done. Kung anong kalooban niya, yun po masusunod. Yes, At ganun po ang ating tema ngayon sa umagang ito. Pag-uusapan natin ang sovereignty of God o yung kanyang pagiging all is under control under God's hands. Yan ang pinakamadaling salita na magagamit natin to summarize at define what it means that God is a sovereign. So, ang ating discussion yan, ang ating topic na pag-uusapan ngayon, napakaganda na ang pamagat po ay Assured by God's Sovereignty. Napakaganda po na malaman at makilala na ang Diyos, hindi siya sunod-sunodon sa atin. Kasi madalas po tayong nagkakamali. Madalas tayong nagkakamali ng desisyon. Kaya ngayon, ano nangyayari sa buhay natin? Lagi tayong napapariwara, lagi ang pagsisisi na sa huli. At yun nga, gaya nung nagdaang unos, nakakulangkot, hindi ho nakakatuwa ang nagdaang unos dahil sabi ng iba na mga apektado, lalo na sa mga lugar na direktang naapektuhan ng bagyo. Talagang first time lang nila naranasan ito. Ibig lamang sabihin mga kapatid, mga kaibigan, habang lumilipas ang taon, talagang makakaasa tayo na mayroong magaganap na pagbabago, lalo na dun sa climate change na naranasan hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kaya life sometimes feels like it's a chaotic mess. Parang wow, walang bagyo si Emong, wala pa yan si Dante. Parang kalagay natin, we are in a chaotic mess. Dahil marami tayong challenge sa buhay, ang tawag na natin minsan sa mga pagsubok ay mga bagyo na dumadaan sa ating buhay. Iba-iba lang ang signal. May signal number 1, 2, 3, 4. Minsan mas mataas ba. Pero sa umagang ito ay pag-uusapan natin at ating pong malalaman mula sa mga salita ng Diyos
na hindi ganito ang gustong buhay ng Panginoon para sa atin. Kaya ang gusto ng Diyos habang tayo dumadaan sa mga pagsubok, mga sakuna, mga bagyo sa ating buhay, nais niya na tayo po ay magpahinga sa pamamagitan ng pagkakaalam ng katotohanan na merong Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. At walang mangyayari na anumang bagay sa labas ng kanyang kontrol, sa labas ng kanyang kapangyarihan, sapagkat lahat ng mga bagay, mabuti o man o masama, lahat yan ay nangyayari. Lahat yan ay gumagawa. Lahat yan ay pinapahintulot para po sa ating ikabubuti. Siguro magagulat po kayo mga kaibigan, ha? Paano sa ikabubuti? Ang dami ng ang bahay na nawasak hanggang ngayon, brown out pa sa ibang lugar. Paano mong mabubuki? Yan po. Ang ating text sa umagang ito ay mababasa natin sa Romans chapter 28:31. Na ganito sinasabi, we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to his purpose. For those who he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, so that he would be the firstborn among the many brothers and sisters. And those he predestined, he also called, and those he called, he also justified, and those he justified, he also glorified. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? Yan po ang challenge sa atin ng Scripture, mga kapatid, mga kaibigan. Kung mapapansin po ninyo dito sa ating talata, hindi sinabi diyan na all things are good or all things are bad. Kundi, all things work together for good. No? Lahat ng bagay, kaya masama o mabuti, yan ay gumagawa, nag-work yan, nag-synergize yan, nagpa-function yan sa ating buhay para sa hindi sa masama, para sa ikabubuti. Sino nagsabi niyan? Siguro, kung kayo po ang masusunod, kung tayo mga tao masusunod, walang mabuti dyan, walang mabuti pag mayroong masama. Pero para sa Diyos na may-ari ng ating buhay, na kuminsan nakakalimutan po natin dahil sa mga sakuna na dumadaan sa ating buhay, katulad na nangyari nitong sakuna, hindi naman pinasasalamatan ko ang Panginoon, hindi ako masyado apektado, may mga taong hindi apektado, sa Pastor Sally, maaaring hindi masyado, pero Lord, hindi po kami nagsasayang lubos dahil nakikiramay tayo dun sa mga taong nawala ng bahay, namatayan ng mahal sa buhay, no, na naanod ng bagyo. Pero ngayon pag-aaralan natin sa Bible, paano lahat ng mga bagay nito ay nagsasama-sama, nagko-combine para sa isang mabuti. Yan ang aalamin natin. Ganun ba ang pananaw na gusto na malaman ng yes? Yan po ang gustong maunawaan ng Panginoon natin. Kaya po, ititignan natin, that is negative. Kaya nga maganda mga kaibigan, maging malapit tayo sa Panginoon. Lagi tayong nagbabasa ng kanyang salita. Lagi tayong nag-meditate ng kanyang word na may pananampalataya. Kasi yan lang po ang magpapalakas sa atin at yan po ang magpapabago ng ating mindset para kahit ikay dumadaan sa anumang sakuna, problemang mabigat sa buhay, ang mindset mo pag matibay at ang mindset perspective ng iyong isip ay sa perspective ng Panginoon na binigay niya sa kanyang salita. Dadaan tayo sa bagyo pero ang magandang outcome sa atin dahil lalo tayong magiging malakas. Kaya nga tayong mga Christian, pag nagpe-pray tayo, hindi natin sinasabi, Lord, iiwas mo ako sa mga pagsubok. Lord, iiwas mo ako sa sakuna. Kaya nga maraming Christians din ang dumaan sa bagyo. Nawalan din ng bahay, may mga simbahan na nabaha, nasira. No? Dahil, para sa atin mga Christian,
Ang pagdaan natin, hindi tayo nagpe-pray kay God na wag mangyari 'yon. No, hindi tayo magiging matatag do'n, hindi tayo mate-training do'n, hindi tayo mag-go-grow, hindi tayo magma-mature 'pag puro masarap ang buhay. Ang totoo niyan, kabaligtaran nga po pagka na-spoil tayo na puro masarap ang buhay, mas nagiging bad tayo, 'no, tayo nagiging abusado. Kaya po mga kaibigan, ang mga trials, mga pagkawala ng mga mahal sa buhay, talagang although yes true, kahit tayo mga Christian, kahit may Diyos tayo, kahit tayo faithful sa Panginoon, He let us these things happen to us, 'no? Pero etong tatandaan natin, God is sovereign. Kahit anong bagyo, kahit anong sunog sa na dumaan, merong isang Diyos. At lahat ng bagay nangyayari, sabi, all things work together for good. Etong gusto ko nating matutunan ngayon. Ano ba yung good na yun? After all kasamaan. Remember, yung mismong anak ng Diyos hindi nakalusot dyan. Hindi po ba? Mismo si Kristo na anak ng Diyos, bumaba pa sa langit. At ano nangyari sa kanya? He suffered all of his life, but he remains faithful. He suffered even unto the death on the cross. Hindi lang naman siya basta namatay. Pwede naman gawin ng Diyos na si Christ ay mamatay, gawin nilang plano. Yung wala lang, magkasakit si Jesus Christ dahil sa sakit na bigyan ka ng sakit na malala, ikaw mamatay. Pwede naman yun. O pwede na aksidente siya. Ba't kailangan iplano na siya ay dumaan at dumanas ng matinding paghihirap at torture sa cross? It is under God's plan and under His control. So hindi lahat ng mga bubuting bagay ang ipapahintulot lang ng Diyos sa atin. Dahil ang anak nga ng Diyos mismo, nag-suffer ng walang katulad. Kahit si Job, hindi niya naranasan. Si Job, kilala natin si Job, na matinding pagsubok. Hindi siya dumaan sa dinanas ni Jesus. Kaya wag natin sasabihin, lalo na yung mga tao, na bakit kung may Diyos, bakit inaayaan niyang mag-suffer? Bakit may suffering? It doesn't mean walang suffering kung merong Diyos. Amen? At remember, yung nangyari kay Jesus Christ, He died on the cross, hindi ganun kadali ang nangyari sa buhay niya. Yung kamatayan niya, He suffered a lot, but He became obedient. Jesus Christ obedient kasi ang focus niya, ang perspective niya ay ang perspective ng Diyos that in everything all work together for good for those who love God. Ano ngayon ang bunga ng kamatayan ni Jesus? Ayun. Nung siya'y binuhay sa mga patay, ano nangyari? Well, na-reconcile tayo sa Diyos. Hindi ba? Na-reconcile tayo, napatawad sa ating mga kasalanan, nalinis sa ating mga kasalanan. So ano pang hanapin mo? No? So sabi nga, if there's a pain, there's a gain. There's no gain if there's no pain. There's no glory if there's no pain. And what happened is, yun nga, sabi, kaya nga merong ako narinig na isang theologian, sabi niya, sometimes God allowed evil to overcome or to avoid the greater evil. Minsan daw pinapayagan ng Diyos ang mga masasamang pangyayari sa ating buhay para ma-avoid natin yung mas matindi at mas masamang mangyayari sa atin. Kung si Jesus hindi nag-suffer, ano ngayon tayo? Wala, papunta tayo lahat sa impyerno. We deserve all hell. Bakit? Because the wages of sin is death. Yan talaga dapat tayo. No? So, dahil doon, nakita natin, hindi lahat ng suffering ay may masamang outcome. Sabi nga, ang suffering is not the end itself, but it is a means to an end. Kaya po, nabasa natin kanina sa Romans chapter 8, na mayroong purpose ang Panginoon. So let's talk about verse 28. Una natin binasa. Kasi ang sabi doon, we know that in all things work together for those who love God. No?
Hindi sinabing all things are good, kundi all things are evil. Eto, makakakita ka ng mga masama, dumaan ka man sa pagsubok, masama tragedy sa buhay mo. That is only a part and parcel of the overall picture or plan of God para sa ating buhay. Ibig sabihin, dumaan ka man sa pagsubok, hindi tatapos ang istorya ng buhay mo. You have to wait what will happen for this. Alam niyo ba yung Greek word na ginamit dito sa all things work together ay isa lang. Ay galing sa isang Greek word na sunergei. Sunergei. No? Ang ibig sabihin ng sunergei, all things work together sa translation, ibig sabihin, ang Diyos po, ano man nangyayari sa ating buhay, nakamonitor lang siya sa bawat isa sa atin. At ang Diyos, hindi po siya passive. Hindi po siya natutulog. Sabi ng kanta kasi, natutulog ba ang Diyos? Ba't parang hindi niya nakikita nangyayari sa ating buhay? No, He is actively coordinated all events toward a final good. Yan ang gusto kong mailagay natin sa ating isipan, mga kapatid. All things work together for good. In the Greek word is synergy. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi siya, mali yung sinasabi natin na walang pakialam ng Diyos sa atin. No? Nga ang Diyos ay nakatingin lang sa atin pag tayo nagsasuffer, no? Kasi gano'n na dating alam ko noon, no? Nung ako hindi pa Christian. Ba't kaya gano'n, no? Ang Diyos pinapayagan niya mangyari. May mga taong naghihirap, pinapanood lang ba ng Diyos? Hindi. Hindi siya gano'n. But He is working out for in spite or despite of those things na nangyayari sa buhay natin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano po ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin natin na ang lahat ng bagay nag-orchestrate? No? Synergy is also the Greek word na nagbibigay sa atin ng isang example at nagpapaliwanag dun sa salitang orchestrate. Orchestrate galing sa salitang orchestra. Di ba? Ano ba yung orchestra? Nakakita na ba yung orchestra? Pag sinabing orchestra, naisip natin music, di ba? Yung orchestra is a group of musicians na nagpe-perform sa stage na may kanya-kanyang hawak na mga instrumento. May trumpet, mayroong violin, may gitara, may piano. Kung ang bawat instrumento ng itong mga orchestra na to, ng members ng orchestra, pagka hindi sila nagpe-play sa team ng orchestra, kung sila lang ay halimbawa, gagamit lang ng drums lang papakinggan mo, para masakit sa tenga. Pag trumpet, maingay. Huh? Pagka violin, masyadong malungkot. Pero alam niyo mga kapatid, pag sila po ay nag-function, itong mga instrumento nito, pag samasamahin mo, sa isang orchestra na may isang conductor, ano mangyayari? Ang ganda ng outcome, di ba? Nakakabuo ng music. And that is the sense of synergy in Greek. No? Kaya kung i-apply natin ito, saan naganap halimbawa nating typhoon na si Emo na dumaan sa Pilipinas? Alam natin, no doubt, we all know na ang dala lang ng bagyo ay destruction. Kasiraan. Kasiraan ng bahay, hindi lang bahay, pati hanap buhay, pati mga buhay ng tao. No? Mga baha na hanggang ngayon may mga baha pa sa mga bahay at mga masasakit na nangyayari at naganap pinagdaanan. Kung titignan lang natin sa ating level ng mga tao, talagang chaos ito. No? Walang gustong mabuhay doon. Pero alam niyo ba, it works like an orchestra sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi sabi nga ng Bible, all things work for good for those who love God. Hindi niyo ba alam na sa likod ng mga mangyayari ito, ay nagaganap na patotoo ang Diyos sa kanyang kabutihan? Alam niyo ba, to this testimony, maraming bumangon na nagsimula na bumangon na mga testimony na napaganda ang buhay. For example, mababasa ko sa mga post na minsan, pagka may bagyo, doon sa isang nangyari sa ating bagyo ngayon, isang pamilya na matagal lang hindi nag-usap-usap, no? Isang pamilya na siguro nagkatampuhan, nagkaroon ng away.
Nung sila ay nabaha ang kanilang lugar, napunta sila sa evacuation center. At do'n sila nakita-kita dahil sa pare-pareho lang ang kanilang pinagdaanan, nag-usap-usap uli sila. Nabuo uli yung matagal ng, ah, hidwaan na naganap sa mga pamilya, kaibigan, dahil pare-pareho silang nakaranas nun, 'no? At ito pa, hindi lang sa evacuation center, maging sa mga churches, mga Christian churches. Napansin niyo, maraming mga napunta dun nakatira at nagamit yung mga churches ngayon bilang tahanan at kasi dahil sikip na sa evacuation center, hindi na sila biyahe dun. Nagiging tahanan ito ng mga nasalanta ng bagyo. At dahil sila ay nakatira at natutulog, nag-stay muna sa mga churches, ano nangyayari? Eh di yung mga hindi nakakilala kay Kristo, ano, ay nasishare ng gospel. Nasishare sila ng gospel. Kasi gano'n ang nature ata ng tao, eh, 'no? Dumadami ang nagsisimba, sabi nga, dumadami ang laman ng simbahan tuwing pagkatapos ng unos, 'di ba? 'Di ba, lumindol, kita mo, kinabukasan, araw ng linggo, ang daming nagsisimba. 'Di ba, pasasali kasi yan ang nature ng tao, eh. Madali tayong makalimot sa Diyos, Correct. lalo na 'pag may ganitong sakuna, we Oo. forget about the goodness of God. So, yun nga, all things work for good for those who love God. Ginagamit ng Diyos itong mga sakuna na ito. Dahil alam niya na baka ito yung paraan para ma-woke up tayo, magising tayo, na tayo naliligaw na. Yun nga, katulad sa evacuation center, maraming nagkaroon family, maraming naka-realize, nagkaroon ng self-realization, ganito pala, no? So, kailangan ko lumapit sa Panginoon. At sa mga churches, naging tahanan. At yung mga communities na lang, mga kapitbahay natin na hindi natin pinapansin, hindi kinakausap. May napanood ako sa balita na nung binaha yung isang tahanan, nalubog ang bahay, tumira sila sa bubong, naghahatid din sila ng pagkain, nagluluto, nagsasaing yung mga kapitbahay at kanya-kanyang bigay ng mga pagkain sa mga kapwa-kapit. Ano? Dahil ang mundong ito'y makasalanan, ay dumadaan talaga yung mga bagyo at unos sa ating buhay. Pero dahil sa ang Diyos ay sovereign, He is all-powerful, He is in control. Yung mga sakuna niya, nagagamit niya for good. Maraming nabe-bless for good. Para sa mga nakakalimot sa Panginoon, siguro naman naisip niyo din na hindi na natin kailangan na maghintay pa na tayo ay paluin ng Diyos. Kung minsan kasi, itong mga ganitong sakuna ay palo ng Diyos ito, eh. Pinapalo, dinidisiplina tayo ng Diyos. Sabi ng Bible, walang disiplina na sa simula ay nakakatuwa, kundi lahat ay masama. So not all things are good, of course, alam natin. Hindi lahat ng typhoon ay good. Hindi maganda ang typhoon. Pero sa pamamagitan ng ganitong mga sakuna, God orchestrates threads of grace. Ino-orchestrate pa rin niya, no? Parang yung kapatid ni Joseph, nung ibinenta siya, tinangka siyang patayin dahil nainggit sila sa bunso na si Joseph. Nung bandang huli, inorchestrate ng Diyos lahat ng mga pinagdaanan ni Joseph at nauwi sa magandang ending. Ang naging magandang ending, nag-reconcile si Joseph at ang kanyang mga kapatid, napatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid, na buo uli ang kanilang pamilya. So, I think the better illustration or word for you to remain to in your mind, pagka mayroong mga pagsubok sa inyong buhay, isipin niyo yung word na orchestra. Orchestra. You are not alone, pero pagka tinignan mo ang buong picture, God is part of that picture. Bahagi siya ng larawan na ito. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa, kapatid. God is with you. So God orchestrate all things for good. That's our point number 1. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa. Number 2, God's sovereign plan from eternity. Iyon
So nalaman natin, ang Diyos pala hindi lang puro kasamaan ang pinapahintulot, meron palang mabuting siyang plano. Part pala ito ng kanyang plano. Na darating panahon, meron pala siyang purpose dito. Next, sa verse 29 at 30, makikita natin na ang plano ng Diyos dito, hindi lang ginawa after math, hindi lang ginawa kahapon, but yung plano ng Diyos na pinagdadaanan nangyayari sa ating buhay ay noon pa wala from eternity. Pag sinabing eternity, mula sa walang pasimula. Ang Diyos walang pasimula. Walang gumawa sa Diyos. Pero yung plano niya na pinagdadaanan natin sa ating buhay, sabi sa verses 29 and 30, God foreknew, He predestined, He called, He justified, and glorified His people. Kaya nakita nyo God is sovereign. He is in control. For those who He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among the many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. And He justified, He also glorified. Mhm. Oh, ang ganda pala malaman, mga kapatid, mga kaibigan. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, if you do not know God, yung buhay pala natin, nakita na ng Diyos noon pa, throughout eternity. Nakilala na pala tayo ng Panginoon. Nakilala ka na pala, kapatid. So, Ng ating Panginoon, He foreknew. Past tense. Hindi ka lang niya nakilala nung pinanganak ka ng nanay mo. At nung nakilala ka niya noon pa, wala pang mundo, wala pang anghel, tinakda ka niya maging conforme sa image ng kanyang anak. Ibig lang sabihin nito, because God is sovereign, He is powerful, all-knowing, hindi imposible sa Kanya na noong panahon ng eternity past, nakita niya ang destiny ng bawat isa sa atin. At dahil maganda ang Diyos ay pag-ibig, maganda lamang ang gusto niya mangyari sa ating buhay. Pero yung nakita niya na yun, nakilala niya ng karakter natin. Nakita niya kung sino sa atin ang humble at nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos. Nakikita niya sa atin kung sino sa atin mga tao ang interesado makilala ang Panginoon, sino yung mga taong ayaw siyang makilala. At dahil nakikita niya na ito, ay nakikita niya kung anong kahinatnan nito. Kung anong ending ng bawat choices natin sa buhay. Nakikita na yun ang Diyos. Kaya yung word na He foreknew, it is a relative relationship word. Nalalaman niya na kung ano yung magiging desisyon natin. Kung tatanggapin na ba natin si Jesus bilang ating personal na tagapagligtas o mananatili tayong unbeliever. Mananatili tayong pinipili yung mga gusto natin. Remember, hindi na magugulat ang Diyos sa mga choices natin ngayon. At batay doon sa kanyang nakita sa atin, doon niya ibinabase ang predestination na tinatawag. Pero yung predestination nito, merong basis siyempre. Dahil ang anak niya ay kanyang kasama noon throughout eternity. At plinano na nila throughout eternity kung paano sasagipin ang tao mula sa kamatayan sa impyerno. Mula pa noon ay nakilala niya. At kung sino ang mga taong tatanggap doon sa kanyang plano ng kaligtasan kay Jesus Christ, kung sino ang tatanggap kay Jesus Christ. Kaya ang predestination ng Diyos, hindi yung pipili lang siya kung sinong maliligtas, sinong hindi. Hindi ganon. Ang basihan ay sa kanyang anak. No? He predestined us in His Son. Hindi pwedeng tanggalin ang plano tungkol sa anak. Hindi pwedeng tanggalin si Kristo sa kanyang plano kung sinong maliligtas, sinong hindi. Kasama si Kristo. Kaya depende yan kung sino sa atin ang tatanggap o magtatakwil kay Kristo. Doon nakadepende yung ating predestination. Kaya kung He foreknew, He predestined. At kung He predestined, pagka pinanganak na sa mundong ito, He called, tinatawag niya. At yung tinawag niya, ang kanyang general plan sa ito
ay sila po ay ma-justify, ariing ganap dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. And dahil doon, kung sila'y mananatili sa pananampalataya na yon, ay He also glorified. Darating ang time, they will go to heaven, mga kapatid. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Hindi tayo dapat na mangamba sa ating buhay. And remember mga kapatid, itong plano ito, kasi maraming nagda-doubt sa Diyos eh. Sabi na, kung plano ng Diyos eh, dapat maging maganda na. Maging ayos na. No? Maging, hindi lahat puro kahirapan. No, hindi naman puro kahirapan eh. Oh? Kaya ang tanong ko sa iyo mga kapatid, ha? Sa umagang ito, ano sa palagay mo ang dapat mong gawin? Dapat mo ma-realize na hindi ka isang aksidente. Hindi ka isang bunga lang ng sinasabi ng mga iba na walang pananampalataya sa Diyos, na ikaw ay aksidente. Walang Diyos, walang purpose. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga nangyayari sa ating buhay. Tandaan natin kung ano po ang sinimulan ng Diyos, ay kanyang tatapusin. Sabi nga ni Fernando Po Jr., simulan mo, tatapusin ko. Eh, madalas sa tao, hindi natatapos eh. Ligas kugol lang eh. Pero tandaan natin, ibahin mo ang Diyos. What God starts, He finish. Kung mapapansin nyo, yung mga verb na ginamit for new, predestined, called, justified, glorified, is all past tense. Di ba? Yung mga verb na ginamit dito, past tense, called, for new. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin ngayon, naalaman na ng Diyos yan. Nakita na ng Diyos yan. At gagawa siya ng paraan. Dahil sa kanyang plano. Hindi na siya na magugulat sa iyo. Hindi na magugulat sa choices mo, kapatid. Katulad nung nangyari na itong nakaraang bagyo, nakalipas na igwa, lalo nitong si Emo. Napaka-violente nitong bagyo ito. Ang daming nasira ang bahay. No? Pati yung mga bahay na bagong tayo na pinaghirapan, bigla sa isang idlap na wala. Sabi nga ng isang matanda na in-interview, iyak siya ng iyak sa TV. Sabi nga kami ng asawa ko bago pa mamatay, mga senior citizen sila. Matagal naming pinaghirapan tong bahay nito. Napakasakit naman. Sa isang idlap, mawawala. Yan pong katotohanan sa buhay. No? Parang wala na. Kumbaga, kasi sa bahay, di ba, merong nagdi-design. At ang mga nagdi-design ng bahay ay tinatawag na architect. Gumagawa ng blueprint yan. Yan ang pinaka-exciting sa lahat na nagpapagawa ng bahay. Siyempre, magkukonsulta ka sa architect, babayaran mo siya. Tapos papakita sa yung design. Tapos papakita sa yung image, yung 3D image. Kasi may AutoCAD na ngayon. Yung outcome, wow! Sa plano pa lang, kitang-kita mo na ang itsura ng bahay mo, buhay na siya. Alam mong ito na ang magiging outcome ng iyong bahay. Pero yun nga, sa tao, ang ganda ng plano, pero minsan, naubusan ng budget, hindi natutuloy. Yung bahay na maganda na giging ano lang, budget size. Tapos yun na nga, merong dumadating na storm. Pero alam niyo mga kapatid, sa perspective ng Panginoon, yung kanyang plano, yung kanyang blueprint tungkol sa ating buhay, sa mundong ito, nakatakda na yan. Nakatakda na yan. Hindi na siya nagugulat. Kahit mangyari itong mga bagyo ito, unos, nakita niya na yan. Kaya, ang mahalaga po, mga kapatid, hindi mababago ang outcome ng plano ng Diyos. Ang bahay natin nagigiba, ang plano, nagiging drawing lang, hanggang drawing lang, pero ang plano ng Diyos throughout eternity, kahit bagyo, kahit sunog, hindi mababago yung kanyang outcome na mayroong magandang kalalabasan ito. No? Nabanggit natin kanina na itong naganap na typhoon ay mayroong magaganda minsang nangyayari
may resulta na yung iba, nagbalik ang pananampalataya sa Diyos, yung iba naging na-reconcile sa kanilang mga pamilya, naging makatao, tumutulong sa kapwa. Remember, ito yung naging bahagi na lang ng kasaysayan natin sa buhay natin. Pero it was already happened, nakita ng Diyos. Kaya tandaan niyo mga kapatid, si Bagyong Emong, he didn't rewrite our destiny, but it revealed the destiny and plan of God sa ating buhay. Amen? No? Hindi tinira actually sa perspective ng Diyos. Hindi na sinira yung plano ng Diyos sa ating buhay, kundi na-reveal pa lalo na ang Diyos may plano sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tandaan niyo kapatid, hindi ka isang aksidente. Ang paglitaw natin sa mundo, hindi aksidente. Yung naganap na bagyo, hindi aksidente. Yung nangyari sa buhay mo, yung mga past mo, mga problema mo, hindi ito aksidente. Dahil yung mga nangyayari sa ating mundo, wala pong tsamba-tsamba. We do not believe in chance. Hindi ko tsamba-tsamba nangyayari sa buhay mo. It is part that God allowed to happen in your life. No? God has a specific purpose for your life and He planned it from eternity. Amen? Ang ganda, di ba? Kaya kung ikaw ay tao na pinili talaga ng Diyos, sabi nga binasa natin sa Romans, na pinili ka, tinawag ka ng Diyos, ang tanong ngayon sa atin ito, i-evaluate mo yung buhay mo. Yung aking buhay ba ngayon, ay nagagamit ko ba ayon sa kanyang plano? O ako'y lumalabag, ako'y nagpipilit na umiwas sa plano ng Diyos sa aking buhay? No? So mayroon ka mang bagay na ginagawa ngayon kapatid na nag-struggle ka, you have to surrender that to God. Anything that is happening in your life, anything na ginagawa mo, decision mo, at gusto mong ginagawa sa buhay mo, na alam mong hindi yan ang gusto ng Diyos para sa iyo, iwanan mo na yan ngayon and commit your life to God again. And lastly, our point number 3. Ito na tayo sa ating huli, mga kapatid. At sana ay natutunan natin. No? Dito po, sabi nga dito, God's authority secures our victory. Itong sovereignty ng Diyos, ito pa nga ang bibigay sa atin ng assurance at security. And sabi ng verse 31, if God is for us, who is against us? Grabe. Parang nakasandal ka na talaga sa pader. Hindi ka para lang. Nakasandal ka sa pader kung ikaw, ang buhay mo, ay binigay mo na sa Panginoon. Dahil kung ang Diyos ay kakampi mo, sino pa magiging kaaway mo? Sino pang magiging kalaban mo? Kaya nga sabi dito sa susunod na verse, ang ganda eh. Ang ganda ng verse na ito, sa verse 37 to 39. Kung si kakampi man Diyos, sino pa bang magiging laban sa iyo? Wala. No. Sabi dito, in all these things, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa nagwagi. Higit pa tayo sa nanalo. Through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, and things present, bagyo, na walang ka ng mahal mo sa buhay, o mga things to come, yung mga worry mo, naku, baka ganito, wala kang trabaho, wala nang pera, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Amen. Ano mo ang pinagdadaanan mo ngayon? Saan dito? Sa mga naka-highlight dito ang pinagdadaanan mo ngayon? Wala. Ibig sabihin, wala nang bago sa harap ng Panginoon. Dahil kahit dumaan tayo sa mga bagay na ito, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang plano ng Diyos sa atin, ay nananatiling stable. Hindi nayayanig ang Diyos. Tayo nayayanig, pero ang Diyos hindi nayayanig. Dahil walang mga bagay na
na ito, no, sa ating buhay, malalapot to kay Emo. Pagsama-sama mo, hindi ka maihiwalay niyan sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kahit masakit ang pinagdaanan mo sa buhay, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal ng Diyos. Meron lang siyang plano. It just happen na meron kang part sa plano ng Diyos Yes. sa iyong buhay. Sa buhay, hindi lang sa iyong sarili, kasi minsan inisip lang natin sarili natin, kundi sa buong kabuhayan, sa buong universe. You are part of God's land in what is going on in His creation sa buong universe. Wow! Ang sarap naman pakinggan nito. Kasi yun ang tendency, pagka sineparate mo yung sarili mo, puro ikaw na lang, ako, puro ako. Kawawa ka talaga. Pero remember, you are just part of His overall plan. Kaya hindi nakakatakot, mga kapatid. Remain, ikaw yung pinagdadaanan ngayon. Ikaw ay yung financial problem, sa pamilya, sa asawa, trabaho. That is part of God's plan in His overall plan in the universe. At ikaw ay isa lamang sa participant. Okay? Pero tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Kaya ako man ay nagkasakit, na-stroke, na-aksidente, mahal ka ng Diyos. Yes. Na-bankrupt ba ang negosyo mo? Nalugi ba ang negosyo mo? Nanakawan ka ba? Namatayan ka ba ng pamilya? You are still loved by God. Yes. Yan po ang lagi natin pong tatandaan sa ating buhay. Hindi tayo mababayaan ng Diyos, mga kapatid. So, dahil dyan, no? Kaya nga sabi dito sa ating illustration, gaya ng isang bata na hindi natatakot sa gitna ng bagyo. Naalala ko tuloy na panood ko sa TV ito habang bumabagyo. Sinundan niya yung tatay niya. 2 years old lang ata yun, habang lumabaha. Yung bata, ewan ko tumalon, nahulog dun sa umaagos na malakas na agos ng ilog. Naanod, buti na lang. Nakita ng tatay niya at naligtas yung bata. Bakit ang bata ang tapang-tapang tumakbo? Sa lumaragas ang ilog, nahulog siya. Kasi alam niya, yung tatay niya, ililigtas siya. Amen? Amen. Amen. Parang may nabasa ko na susunog na bahay. Yung susunog na bahay, yung anak na doon sa taas, nag-alisan ng mga tao, ang bata, sabi ng tatay, "Anak, tumalong ka!" Kasi nasa bintana. Umuusok, hindi niya makita kung sino sumigaw. Pero kilala niya, yung sumigaw na, "Anak, tumalong ka! Ako ang tatay mo." Hindi niya nakikita, nasa ka tatay. Pero ang ginawa ng bata, tumalon sa gitna ng apoy. Pero bakit niya nagawa yun? Ba't malakas ang loob niya? Kasi alam niya, yung tatay niya, mahal siya. Amen. Amen. Alam ng bata. Ang tiwala ng bata. Kaya nga sabi ni Jesus, kayo dapat maging gaya ng mga bata. You must be childlike. Hindi childish, Iba yung childish. Pag childish, iba yon. Pero sabi ni Jesus, you must be childlike. Kasi ang bata, humble yan. Natatakot madalas at naghahanap ng security. Lalo na yung mga magulang na nagmamahal sa kanya. At remember, ganun din tayo. Para tayo mga bata rin. No? Na pag pinagdadaanan tayo unos sa buhay, huwag tayo matakot. Tumalon tayo, hanapin natin ang Diyos. At huwag tayo matakot dumaan. Dahil alam natin, ang Diyos ang sumasalo sa atin. God's authority makes us invincible in His sovereignty. Dahil pag nirecognize natin yung sovereignty and authority of God, nagiging matapang tayo. Hindi dahil matapang tayo sa mga utos, sa mga problema na dumadaan sa ating buhay. Dahil alam natin, yakap-yakap lang tayo ng ating Diyos Ama. Yes. Na nasa langit. No? Amen. If God is for us, who is against us? Wala na, kasi Satanas nga nagpapaalam pa kay sa Diyos, di ba? Kasi Satanas hindi magpapahiwalay sa iyo yan. Kita mo, di ba si Satanas nung kay Job,
Nagpaalam pa, Lord, eh, si Diyos, sabi mo, bibigyan ko ng pagsubok si Job. Oh, sabi ng Diyos, oh, lahat gawin mo na, Satanas. Huwag mo lang siyang patayin. Biruin mo. Binigyan ng kondisyon. Alam natin si Satanas, opposite niya. No? Ang alam natin, pag sinabing huwag papatayin siya, lalo niyang papatayin, di ba? Pero bakit nagpaalam si Satanas? Kasi hindi niya magagawa ang gusto ni Satanas sa kanyang sarili kung hindi ipapahintulot ng Diyos. May pinagdadaanan ka ba ngayon, kapatid? Sa palagay mo ba si Satanas, lagi kang ginugulo? Tandaan mo, walang pagsubok na hindi mo makakaya. Bakit? Kasi pinipilter ng Diyos. Pinipilter ng Diyos ang lahat ng gustong gawin ni Satanas sa buhay mo para mawasak ka. Katulad na ginawa niya sa Diyos kay Job. Pero sabi ng Diyos, gawin mo lahat kay Job, huwag mo lang siya patayin. Paano kung walang Diyos? Hindi nagpaalam si Satanas at walang Diyos. Patay si Job. Patay si Job. Satan can do anything. Pero dahil Satan, even Satan, kaamay ng Diyos, is under God's sovereignty. Wala siya magagawa kung hindi pa hintulot ng Diyos. Pati yung pagsubok na binibigay sa ating buhay, pinipilter ng Diyos. Kaya walang makapagsasabi sa atin, hindi ko kayang pagsubok to. Hindi, mali ka. Dahil ang pangako ng Diyos, pag ikaw'y nasa Kanya, walang pagsubok, sabi ng 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumadating sa buhay ng tao na hindi karaniwan sa lahat. No? Sapagkat ang Diyos ay tapat at Kanyang bibigyan ka ng paraan paano makatakas. At walang pagsubok na hindi mo makakaya. Bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi bago dumaan yung pagsubok sa'yo, dumadaan muna sa Diyos eh. Correct. Dadaan mo muna sa Diyos eh, kung kakayanin mo o hindi. Amen? Amen. Kaya mga pagsubok natin sa buhay, kaya natin yung mga kapatid. Dahil bago dumating sa atin yung plan ng Satanas sa akin ng buhay natin, napipilter mo na ng Panginoon. Kaya yung dumadaan sa atin na pagsubok galing sa kaaway, ay pinahintulot ng Diyos yan. Kasi alam niya, kaya mo. Dahil God is with us. Who can be against us? Amen? Ang ganda. So, ang ating call to action ngayon umaga, before we end our topic for today, tandaan niyo mga kapatid, ang ating call to action ay don't be shaken by what you see. God is working what you do not see. Amen. Huwag mo shaken, huwag ka agad magpapanik pag may nangyari sa'yo. Don't panic. Dahil nakikita mo. Remember, God is working what you do not see. God is working behind the scene, sabi nga. Nasa likod siya na eksena. Parang pelikula, pag nagsushooting, Superman, galing lumilipad Pag tinignan mo behind the scene, kaya siya nakakalipat pala dahil may ginagamit na machine para pang-barbecue, nakakaikot siya kunyari lumilipad. God is working behind your life, behind your sin. Number 2, trust God and trust His sovereign hand in the unseen and the unknown. Meron ka bang problema na hindi pa nalulutas? May sakit ka ba na walang kagalingan? That is unknown to you, unknown to us. Pero meron palang plano ang Diyos sa likod niyan. Doon ka magtiwala. Huwag doon sa nakikita mo. So our decision for today is what? Submit your life to His authority today. Rest in His perfect plan and purpose. You are part of God's plan. No? Hindi lahat ng bagay nakikita mo ay yun na talaga mangyayari because there is a person behind that. Kaya nga mga kapatid, I encourage you all to give your life to God. No? Dear brothers and sisters, magtiwala tayo sa kamay ng Diyos dahil ang kamay ng Diyos, He is in control. Kaya nga ako pag may pagsubok, may problema, God is in control. O kaya minsan, pag may matinding pagsubok sa buhay ko, tulad nung na-stroke ako noong 2019, naku, pinag-uusapan na naman ako ng Diyos at ni Satanas, parang si Job.
Si Ronald Muidos, kaya lang naman nagre-record siya kasi nakikinabang siya. Kasi binibigay mo lahat ng gusto niya. Ha? Subukan mong pagsubok yan. Hindi mo, tatakwil ka niya. Ganon si Satanas. Kaya minsan, Pastor Sandy, sinasabi ko, pag may pagsubok kayo, isipin nyo na lang, pinag-uusapan na naman ako ni Satanas at ng Diyos. So dapat manalo ang Diyos. Dapat nasa panig ako ng Diyos. Ang verse nating memorizing ngayon, mga kabigan, short lang ito, doon sa ating pinag-usapan. Romans 8:31, itong aking pabaon sa inyo. Romans 8:31, dumadaan ka sa pagsubok ngayon, may problemang mabigat ka ba? Gusto mo magpakamatay? Huwag mo ituloy yan. Because sabi nga sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Yes, amen. So ang ating key takeaway ngayon, what appears chaotic or random is actually woven by the hand of God. Yes. As is perfect masterpiece for good. So, mga kaibigan, hindi ka nag-iisa. You are part of God's land. And you and me are part of God's wonderful plan. Yun po ang ating message ngayong umaga. God bless you all. Okay, God bless lahat po mga kapatid. Amen and amen. Thank you po sa magandang mensahe, Pastor Ron. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Kaya, sige, Pastor Sandy? Yes. Dahil napakaganda po na ating pong maintindihan ano po ang mensaheng ito sa umagang ito. At mamaya ay pupunta po tayo sa isang kunting pagtatalakay ano po, question and answer portion sa atin. Rerepasuhin po natin yung mensahe na ating pong narinig kay Pastor Ron sa umagang ito. At Pastor Ron, siguro pwede nating sa umagang ito, nais din po namin na ipanawagan, ano po, mayroon po tayong mga nais ihandog, ano po. Amen. Nais po nating ipagkaloob sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, tama po yung sinasabi. Lahat po ng mga bagay nangyayari po ito para po sa kabutihan. Ano ho? Amen. Sa mga anak ng Diyos na sinasabi po sa atin. Mga kapatid, isang pagbibigay din po ay isang pagtatapat ano po sa ating Panginoon Diyos. Madalas po nating sabihin, sinasabi po yan, na you can give without love, but you cannot love without giving. Without giving, amen. Opo, yan po ay isang panawagan sa bawat isa sa atin na tayo po ay anuman ang mayroon tayo, ano pong kakayanan natin, ay hindi po natin ito binibigay sa tao mga kapatid. Tandaan po natin ito. Tama. Ito po ay isang instrumento lamang po na pinapakita po natin sa Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya. Ano po? Amen. Ito po ay upang tayo po ay makibahagi sa gawain ng Diyos. Ano po? Sa malaking gawain ng Diyos. Hindi man tayo nakaka-attend, hindi man tayo personally na nakakapunta sa gawain ng Diyos. Ngunit yung ating pong mga, yung ating wealth, yung ating pong kakayanan, pinansyal, ay isa pong paraan upang tayo po ay makabahagi sa gawain ng Diyos. Ano po? Amen. Kaya ang mga ito ay kami, ang lahat ng mga nandito po ay isa lamang instrumento ng Diyos para po tayo ay makilahok, makisangkot sa gawain ng Diyos. Marami pong mga kaluluwa ang pwede po nating mabahagian ng pabalita ng Diyos, ng gospel, upang sila din naman ay magkaroon ng karapatan para sila po ay magkaroon ng panahon na lumapit sa Diyos at maging bahagi din ng kaligtasan na inaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung meron man kayong gustong ibigay, GCash man, sa GCash meron po ditong GCash number, ano po? Ito po ay isa sa treasurer po ng FAP, ay kay Engineer Ellery Zambrano.
Yung GCash number po niya ay nasa screen po natin, 0943-042-6566. Ano po? At kung mayroon naman po gustong magbahagi sa gawain po ng Back to the Scriptures, ano po, investigating Adventism, mayroon din pong nakaplug doon yung GCash ni Pastor Ronald Obidos, ano po, ay pwede rin po natin ibigay doon kung saan nyo po nais na ibigay ang inyo pong handog para po sa ating Panginoong Diyos. Ano po, ito po ay isang malaking gawain din po na kinasasangkutan na upang mailaganap po patuloy ang gawain ng Diyos. Hanggang sa atin pong matunghayan ang dakilang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Diyos sa ikalawa. Ano po? Maraming salamat po sa pagtugon, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo po pagtanggap sa aming panawagan po. Maraming salamat. Tayo po ay tutuloy sa kunting pagre-repaso po ng ating mensahe na binigay po sa atin ni Pastor Ronald Obidos. Okay po, Pastor, tayo ay yun po palang bago po makalimutan, ano ho, yung pong ating conference na hindi po naganap yesterday tsaka ngayon po, ito po ay minove para po sa kabutihan po ng lahat. Ano po, Amen. Para sa kaligtasan ng lahat. Dahil po sa nagaganap na bagyong si Emong, ay nais pong maging ligtas physically ang lahat po. Opo, lahat sa mga gustong dumalo po roon. So ito po ay minove this coming weekend, this coming next week po pala. August 2 and 3. Oo. Ito po ay ngayon pa lamang ay nagbabadya na po yung magandang panahon. Lumabas na yung araw. So isang magandang panahon sa sunod na linggo, Sabado at Linggo, ay para po sa ating programa. Marami po tayong mapapakinabangan doon na spiritual at gayon din po sa ating pagbubuklod-buklod bilang magkakapatid, magkaisa. So, doon po tayo ay magkakasama, magpapangita po ng personal na dati ay online lamang. Ay doon po ay physical, ano po, makahalubilo, makakumustahan, makakamayan, makabiruan, makausap, ano po, lahat po na nasa online lamang. Ano po. Thank you very much. Amen. At magkita-kita po tayo doon sa Sabado at Linggo po, August 2 and 3. 3. Next week na. Sa Sunday na. Saturday na. Sa 12 next week po. Baka sabi ni Ben, next month pa pala yan. Kaalang, parang layo eh. O nga, next week na yan. Po yan. Opo. At yung susunod na bagyo po pala ay wala, malayo sa atin. Patuloy lang po natin patalangin sa Diyos. Ano po? Amen. Hindi po mapak sa Philippine Area of Responsibility. Oo, tama. Ano po? Tama. Yes. Dako na po tayo sa question and answer portion. Pastor, maganda po yung ating ang iyong pong topic. Amen. Praise the Lord. Ito. Noon po, hindi ko ito maintindihan, Pastor Ron. Ang pagkaintindi ko noon, ang mga bagay ay nangyayari. Nung ako po ay isa pang kaanib ng SDA, ang pagkaintindi ko po sa tekstong ito, pwede tayong magtampo, Pastor Ron. Dahil, bakit ako pa? Diba? Bakit sa akin pa nangyayari ito? Bakit ako pa nasalanta, ako pa naapektuhan, ako pa lahat, di ba? Ano ba naman yung Panginoon Diyos? Meron pa ako nung kaisipan Pastor Ron, na hindi ko naintindihan ang talatang ito na binabanggit niya po doon sa Romans chapter 8 verse 28. Tingnan po natin mga kapatid. Meron po siya sinasabi sa 28 po, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Po, Pastor Ron, bakit po ba kailangang mangyari ito? Kanina tinalakay mo ito, no? Gusto ko lang i-elaborate ng konti po. Bakit po ba kailangang may mangyari na may nagsasuffer
na mayroong hindi mag-suffer for the good of everyone. Mhm. Di po ba kagaya niyan, mayroong bagyo? Mhm. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit kailangan niyang mayroong magsakripisyong mga tao, mga lugar, para kung ito ay sa ikabubuti ng lahat? Oo nga. Di ba? Ano po ba ang palagay, opinion niyo po dito na pwede nating i-share sa mga kaibigan natin, mga kapatid? Ano po ba ang dahilan na bakit kailangan may mag-suffer? Meron ang sinasabi din po ba, bago po niyo sagutin, meron Mhm. sinasabi na bakit yung mga mababait ay nagsasuffer? Bakit hindi na lang doon sa mga masasama na Oo. mangyari sa kanila yung mga bagay nito? Kasi they are deserved to punish eh. Di ba? Oo nga. Ba't yung Bakit mga kailangan? masasama, eh, yumayaman pa? Oo, sorry. Yung mayaman, gumaganda ang kalagayan, di ba? Tapos hindi naapektuhan pagdating sa may mga sakuna, ganon, di ba? Oh, Ah, bakit kailangan mangyari yon na Pastor Ron? well, yes, maganda yung tanong na yan, 'no? Isa rin yan sa puzzle sa akin, 'no? Oo. Pero ngayon naunawaan ko na siya kasi, kinonsulta ko yung may-ari ng mundo, Oo. kinonsulta ko yung may-ari ng ating buhay, kinonsulta ko yung gumawa sa'tin. Kasi Okay. pagka may mga depekto tayong nakikita sa isang produkto, ibabalik mo lang yan sa ano, eh, sa gumawa, manufacturer, eh. Kasi siya ang nag-design, eh, 'di ba? Oo. At siya lang makakaayos yan. At yun nga, hindi po natin masasabi na may favoritism ang Diyos. Oh, Hindi po siya may favoritism. okay. Ah, alam natin, isa lang ang nakikita ko dito, merong isang prinsipyo na ginawa na rin ng Diyos na parang naging part ng ating, principle na kung paano nagwo-work, na mekanismo kung paano ho gumagana ang buhay sa mundo. Mm. Yung sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 7. May Bible ka diyan na Pastor Sally? Mm. Galatians chapter 6, 6 Um, and 7. Ang sabi kasi dun, Galatians chapter 6 6 tsaka 6 and 7. and Yan ang 7. principle na umiikot sa mundo ngayon, oo. Okay? Alright. Ito po ang sinasabi. Let Mhm, him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do mhm, not be deceived. Do not be deceived. God is not mhm, mocked, for whatever a man mm. sows, that he will also reap. Yan, Yes po. ito yung sinusunod, ito yung nangyayari sa mundo ngayon. Ito yung sinasabi kong prinsipyo, walang favoritism yan. Kay masama, kay mabuti, kay mayaman, kay mahirap. Do not be Okay. deceived, for God is not mocked, 'no? Yes. Uh, Hindi puwedeng biruin ng Diyos. uh, At sabi dito, a person God is for whatever a person sow, he will also reap. Because yes. the one who sow to his flesh will reap destruction from the flesh. But the one who sow to the Spirit will reap eternal spirit from the Spirit. Ano pinapakita niya? Kaya mabuti ka, kaya masama. Kaya mabuti ka, kaya masamang tao. Kaya may Diyos ka o wala. Dito sa mundo natin, pagka kumbaga sabi ng iba, karma daw. Kung anong Um, gumawa ka ng mabuti, mabuti ang outcome. Kung gumawa ka ng masama, uh, masama ang outcome. Okay? mm, At alam natin, yung tanong kanina, Pastor Sally, bakit yung mga masasama, mga unbeliever, wala pa ngang Diyos, parang gumiginhawa pa ang buhay, sarap-sarap ng buhay katulad ng oo, bagyong 'to, 'no? oo, At, kung sino pa yung sumusunod sa Diyos, yun naman ang nagsa-suffer, 'di ba? oo, Pero hindi naman lahat. Yun ang in general na nakikita natin. Pero itong binasa mong verse kanina, this is in general, oo, eh. Yung, Galatians 6, sige i-open natin para makita ng ating mga viewer. Di sa yes. tanong mo, and I think this is the
part of the answer that God gave us. No? Ang Diyos Oo. hindi nagpapabiro, whatever person saw, you also reap. Ang sinasabi, hindi sinabi nito, whatever Christian do or whatever the wicked do, hindi. Person, he's talking about a Christian and non-Christian. So, Okay. ay, ba't ang mayayaman? Bakit yung mga sindikato, sila pa yung sumasagana? Eh kasi, masipag silang gumawa ng panloloko pag-i-scam ng pera sa mundong ito. Kaya marami silang nananakaw, nagagamit nila sa masamang paraan. Yumayaman sila. Pero hindi ibig sabihin blessing ng Panginoon yun. Ngayon, bakit ang mga pati mga mababait na tao sila nagsasuffer katulad ng naganap na bagyo? Well, tingin ko may part din ang tao. May part hindi lahat gusto ng Diyos. Remember, ang sinasabi natin, hindi porke nakita na ng Diyos na mangyayari katulad ng bagyo sa araw na ito, anong naran. Eh, ginusto ng Diyos. Hindi niya ginusto yan. Inalaw lang niya yan. Dahil, remember, sabi ko nga doon sa isang sinulat yung article, pinarusahan ba ng Diyos ang Pilipinas dahil sa mga disasters na nagaganap ngayon? Eh, sabi ko hindi. Dahil, kaya nagsasuffer ang Pilipinas, actually, kahit mayaman, mahirap, nagsasuffer pa rin yan. Dahil sa ang mundo natin ay broken. We live in a broken and fallen world dahil sa kasalanan. Yes. Yun. At Yes. sabi nga, nung nagkasala si Adan at Eva, hindi lang tao ang naapektuhan, kundi Opo. buong creation mismo. Sabi ng Romans 8:22, for we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Bakit may bagyo? Ba't may natural calamity? Hindi Diyos ang gumawa niyan. Yan po ay isa sa mga epekto ng kasalanan sa mundong ito. Kaya nagkasira-sira ang normal sana, perfect world. Kung hindi sana nagkasala si Adan at Eva, wala sanang bagyo, walang bulkan na sumasabog. So, it so happened that we are now living in a fallen world. So, sabi nga, matira matibay. Kaya iba, kaya yung maraming tao, hindi sila nag-stick doon sa God's way. Dahil ang God's way, mahirap, maraming pinagdadaanan. Kailangan maging honest ka. So, ang ginagawa ng iba, nanloloko, kaya nakakuha sila maraming pera. Kasi kung ano yung tinanim, yun ang anihin. So, ang ginawa tinanim nila kasamaan. Kaya, nakakakuha sila ng maraming. Pero hindi blessing ng Panginoon yun. Like, Ngayon, it is, kasi yan ang takbo ng mundo eh. Para yumaman ka, manloko ka, pero hindi naman lahat. May mga yumaman naman sa magandang paraan. At yun naman, ay nag-work dun sa principle na binasa natin kanina sa Galatians, na kung anong tinanim, anihin. Baka kasi mula nung bata pa siya, tinuruan siya ng magulang niya, magsikap, magtrabaho, magnegosyo, kaya mag-manage, tinuruan mag-manage ng pera. Yun. Di, yun ang magiging outcome kasi magandang pagkakatanim sa kanya ng kanyang mga magulang, environment, at iba pang factor. Opo. So, balik kung ano yung tinanim mo, Pastor, kung ano yung inumpisahan mo, kung mabuti, aanihin mo rin mabuti. Diba? Yes. Kung masama yung input mo, yung output mo, masama din. Yes. Diba? Kaya ngayon, tama. Ngayon, kaya Pastor, yung bagyo natin eh, may part din ng tao dahil sa problema sa basura. Nagkabara-bara. No? Okay. Dahil pabayaan tao. Tapos, ang sabi ng mga expert, kaya daw nagkaroon ng baha kasi yung mga streams, yung mga daluyan ng tubig, yung mga ilog, na tayo na ng mga infrastructure, mga building, na bago ngayon takbo, parang imbis na mataba sana yung daluyan ng ilog, na-control ngayon. At gano'n ang climate change dahil na rin sa imperfection ng world. So may factor, hindi natin pwede isisi sa Diyos lahat. Dahil ang Diyos hindi ginusto yan, ginusto ng tao yan dahil sa kasalanan. Tama, Pastor, no? Maganda po yung inyong insight, tungkol dito, no? Na kung ano man yung itinanim, yun din yung aanihin. On the other hand, ang Diyos ay hindi rin nagbibiro. Di ba? Lahat ng kanyang ginagawa, ay mayroong purpose. Ano po? Yes. Gusto ko lang pong yung isa sa na magandang nakita po. Isa lang po ito.
na nakita ko po doon sa lesson na inyo pong ibinigay, Pastor. Yung Mhm. pong Greek name noong good, tama po ba yun? Yung Sonergy. Yeah, Sonergy. that's true. Sabi po dito, God Galing yung synergy. actively coordinates all events toward a final good. Yun. Sonergy, God actively coordinates all events toward a final good. Ngayon, Yes. ang pag-intindi ko dito, Pastor, halimbawa po, ikaw po may-ari na isang sasakyan. Kailangan mo mayroon kang tinatawag na preventive maintenance schedule. Dapat. Hindi pwedeng wala kang maintenance eh. So, kung ano man yung mga sira doon sa sasakyan mo, masakit. Mape-prevent mo. Ha? Pag may maintenance, mape-prevent mo yun. Pero pag wala, kailangan mo i-prevent yung pwedeng mangyaring masama sa sasakyan mo. yes. So, Yes. kailangan mo itong gawin para kung mayroon ka nakitang sira, aayusin para to make it balance. To make it, Yes. yun nga tinatawag na prevention sa mangyayari na ma-aksidente yung pasahero o yung driver. So this is part of maintaining, kumbaga sa ibabalance mo pati eh. Ibabalance mo pati yung sasakyan mo. Titignan mo lahat ng aspeto, lahat ng parts ng sasakyan mo, kung alin yung kailangan regular siyang palitan, regular siyang gawin. Halimbawa, checking the battery, kung okay ba, di ba? Yes. Kung okay. Now, what I understand in your message, Pastor, ay lahat ng ginagawa nangyayari sa buhay natin, it's a God's plan for maintenance. Halimbawa, may bagyo. Exactly. Halimbawa, may bagyo po. Bakit kailangan mangyari ito? Ang sinasabi ko na for good, nakita ko rin dito, Pastor Ron, naintindihan ko dito sa sinabi mo, na yung for good po na sinasabi rito ay tumutukoy po to sa God's salvation plan o plan of salvation. Amen. Ang mangyayari, kailangan mangyari ang mga bagay na ito for the good of all. Hindi for one person. Di sa ilang. Ganun po yun eh. Diba? For the common goal. Kumbaga sa ganun. Ang nakikita ko, isinerge ko po dito, pero ito yung tinutumbok nyo rin, Pastor eh, na hindi dapat tayo maghinanakit sa Diyos. Kung halimbawa, madamay man tayo, tayong mabubuti, tayong mga madamay man tayo sa sakuna or whatever, because that is part of preventive maintenance. Like for example, ang sabi po, itong mga earthquakes, itong mga typhoon, itong mga pag-uulan, itong mga ang benefits po nito to maintain po yung earth system and ecosystem na binabanggit po. Kasi kung walang pagliliglig, walang ito, yung ating mundo, di ba? Yung ating mundo, kung walang earthquake, walang tignan nyo po yung isa example lang, yung Mount Pinatubo. Nagkaroon ng eruption. Actually, maraming nakikinabang doon sa eruption. Although, napakarami ang nasira, marami ang hindi maganda ang naging karanasan. Actually, ang lagi nakikita. Opo. Diba, pero ang marami nakinabang yung alabok, yung alikabok, yung ash pool. 'Di ba? Yung lahar. 'Di ba yung lahar ay ginamit ng mga negosyante panghalo sa semento for construction? So nakinabang. Ngayon po, ano po ang gustong ipahiwatig po ni Pastor Ron actually dito? Kaya karagdagan lang po ito, Pastor Ron. Mas maganda. Opo, para lang po malaman din po natin na next time, dalawa pong bagay ang pwedeng mangyari sa atin kung may mangyari. Na sa una, ay maging handa tayo. Ano man mangyari sa atin, dapat maging handa tayo. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos eh. Because this is part of God's maintenance eh. Yung tinatawag na ecosystem at saka yung
ah, ano ba yung sinasabi niya isa? Ecosystem at saka yung ah, sorry. Ecosystem at saka yung earth system. Tignan niyo, Earth system. Pastor, according to yung science na pinag-aaralan natin, yung atmospheric niya, yung earth system, yung rotation daw ng earth, kapag wala raw mga lindol, yung pwedeng mag-collide yung planet. So magitan ng mga lindol na nadideviate niya yung rotation niya to avoid collision from other planet. Wow. That is Ganda, one no? thing eh. Kung bakit kailangan mayroong earthquake, the problem is, ito lang ang problema mga kapatid, na nagiging biktima tayo dahil sa ganong ginagawa ng system, ng earth system. Ito ay isang preventive measure ng Diyos para sa pangkalahatan. Kumbaga, yan ang Oo. paraan ng Diyos eh. Wala tayong magagawa kasi yun nga, fallen world to eh. So, Yes. gumagawa na lang ng Diyos ng paraan na based on the what is happening in this fallen world, kahit Yes. na earthquake na yan, vulkan, nagagawa pa rin ng Diyos ng kabutihan. Opo. Yes po. Pero siguro, I believe na kung walang kasalanan pumasok, basically, wala sigurong earthquake, hindi na kailangan talaga, di ba? Pero ito nakikita natin dyan, ang lesson natin dyan, sa lahat pa lang ng nangyayari na masama, ang Panginoon lagi siyang nagagamit yon para sa mas mabuti. Wow, yun ang maganda doon. Correct. Yun ang sinasabi doon eh. Di ba? So, ang binabanggit po, this natural phenomena can cause immense destruction and loss of life. Tama. They are integral parts of the Earth's dynamic system. They contribute to the planet energy balance, regulate climate, shape landscapes, and support the intricate web of life on Earth. Amen. Yun. Dapat maintindihan po natin yun, mga kaibigan. No? Na ang mga bagay na ito, kailangan lang talaga mangyari sapagkat bahagi ito ng maintenance na ginawa ng Diyos sa kanyang nilalang para mapabuti ang lahat, ma-preserve ang karamihan. Kaya lang, yung some of us, nagsasuffer because of that, di ba? Pwedeng ginagawa ito ng Diyos para magising tayo, kagaya po ng sinabi ni Pastor Ron kanina, na, teka muna, marami pala akong mga ginawang masama sa aking kapwa. Kaya marami akong kagalit. Marami akong mga So ito ay nagpapaalala sa akin na kailangan ko ring ayusin ang mga bagay na mali sa aking buhay. Galing, ano? Di ba? Ang ganda. Kaya nga sabi nga, all things good, di ba? All things good happen. Work together for good. All together is for the good. Kaya yung good po dito ay para ma-align tayo sa God's salvation o plan of salvation ng Panginoon Diyos. Diyan natin nakita, Pastor Sandy, tama sinabi. Diyan natin nakita na tama ang promise ni Lord. Yes. Sabi niya, for I am persuaded. Yan naman ang sinasabi mo. Lalo tayo na-persuade na kahit kamataya, anghel, ruler, present things, anumang mga bagay na nangyayari, hindi tayo matatakot kasi lahat yan, alam na ng Diyos yan, at nagagamit yan for His glory. Still, ang Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, nasa atin. Yun ang pinakamalaga. Walang anumang bagay na magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wow. Yes, the love of God is intact. Intact pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Yan po talaga. Oo. Yan po talaga ang pinakadahilan kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay na ito na para maunawaan natin kung ano yung talagang saloobin ng Diyos, kung ano yung kanyang gawain. Kumbaga, ito pa lang mga nangyayari sa ating mga sakuna sufferings. It is the means of God para bumalik tayo sa Kanya. Correct. Yun yung message ito eh. Kaya nangyayari yan kasi nakakalimot tayo sa Panginoon. Correct. Kaya sinisisi natin ng Diyos, kung sino-sino sinisisi natin. Pero kung magiging positive tayo, magiging optimistic tayo. Ito ang paraan pala ng Diyos nito para ituro ulit tayo sa Kanya, merong Diyos dito.
Merong Yes. may-ari, ako nagmamahal sa inyo. Wow! Yun Yes. sana ang mabasa at makitang message ng mga tao Yes sa po. ating pinag-usapan, Tama po. 'di ba? Oo. Kaya yung halimbawa, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo naman po ay nag-i-input, ibig sabihin hindi naman sa ating mabubuting gawa. Kung tayo ay binago ng Diyos, tayo ay naging kanyang mga anak at tayo ay nagpapatuloy po sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos, sa pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kung dumating man yung mga sakuna na ito, tayo po ay handa. Tayo po ay Yun, handa. Ang hindi ating na mga tayo magugulat. isipan. Opo. Di ba? Hindi dapat tayo kung kailan ako naging tapat sa Ah, Diyos, bakit ayun, nangyari oo. ito sa family Oo namin? nga, Huwag ganun. oo nga, oo O nga, hindi po yun tama. advisable kasi isipin po natin that's all God's will eh. Actually, Oo. hindi para ang will niya ay sirain ka na nagtatapat Yes, sa yes. kanya. Kundi ang Kundi will niya, ina-allow lang yan. yes, maaring ang buhay mo ay maging isang halimbawa o lesson sa iba. Di ba? Na O patuloy yun ang kang maganda. nagtatapat pero nananatili Oo, ka ako ano man sakuna. amen. Yun Nagkasakit ang ka, maganda. natamaan ka ng bagyo, pero still, you can Oo, survive. Diba? Because ayaw ng Diyos na mapahama ka kasi ikaw ay anak. Ikaw ay oo. anak ng Diyos. Diba? Kung Galing mayroon ng na mga Panginoon. anak ng Diyos na napahamak dahil sa nasalanta, hindi na talaga napigilan. That is God's will eh. To end your Amen. life, baka makuha ka pa nga ng iba o ibig sabihin ng kaaway in the end. Oo nga, oo Diba? nga. Mayroong purpose Oo. ang Diyos eh, sa ganyan eh. So, ibig sabihin lang, dapat mag-submit tayo sa Yun. sovereignty of God. Yun ang Yun, kailangan natin. Ang ganda, oh, no? Sabi nga, di ba, yung sa Genesis, nabanggit natin Sister kanina at Cynthia, mga good morning. Sister Cynthia, good morning. Yung sa Genesis chapter 50 verse 20, di ba? Yes. Na yung kay Joseph, tignan mo, ang ganda nito eh. This is one of my favorite verse. Sabi niya, Oo. you planned evil against me, Oo. God planned it for good Yes. to bring about Amen, present amen. result, the Ah, survival of diba? many. Di ba? No. Yung mga plano natin, kahit tayo, may plano tayo na against the will ni God. Oo. Ano ba, plano natin, ayaw na natin sumama sa Kanya, ayaw natin magsampalataya, gusto natin Oo. sariling buhay natin. Pwede gamitin ng Diyos yun eh, kahit yung pag-persecution sa atin, Oo. pag-uusig sa ating pananampalataya. Ginagamit ng Diyos yan. You plan evil against me, but God planned it. Ibig sabihin, plano ng Diyos yan. Plano ng tao masama, pero ginagamit ng Diyos yung plano niyon para magdala ng maganda sa present Resulta. result. Oo. Yes. To glorify Him. Babalik talaga lahat sa Diyos eh. Kaya mabuti, kaya masama, lahat mauuwi sa Diyos. Kaya ba't natin iiwanan ng Diyos? Bakit Correct. ka magtatampo sa Diyos? Ba't ka magdududa sa kabutihan ng Diyos? Dapat mo makilala ka talaga ang Diyos, kung sino siya at kung paano siya gawa. Mabuti nga nakikialam pa ang Diyos sa ating buhay ngayon eh. Hindi tayo talagang iniwan na wala siyang paki eh. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Sabi kasi ng iba, walang Diyos. O kaya Yes. iniit ng Diyos ang mundo tapos iniwan na lang tayo kaya puro problema. Hindi. Kapatid, ang Diyos is sovereign. God is sovereign. Kahit na yung pinakamatinding pagsubok sa buhay mo, antayin mo yung magandang resulta. Opo. Kaya nga sinasabi ko, Pastor Sandy, kung may pinagdadaanan ka sa buhay, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Opo. Daanan mo lang kasi pag tinambayan mo yan, baka ma-discourage ka. Kumbaga Pero sa pag bumangon ka. bumangon. Oo. Noon. Don't end up your life because of that, di ba? Huwag natin tapusin yung buhay natin dahil sa ganyan lang mga pagsubok, di ba? Yan. Sabi nga ng mga marino pastor there is a calm sea in the midst of the storm Uy. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, meron ding katahimikan, meron ding magandang karagatan. Ibig sabihin, kalmanting karagatan sa gitna ng ng bagyo. Ibig sabihin, after the storm, no, meron tayong makikitang
clear sky, good weather, di ba? Oo nga, oo nga. Yun Sunrise. Kaya wag tayong, sabi niyo, Pastor Ron, wag kang mamalagi doon. Kung may bagyo, wag kang Tambayan. mag-stay Tambayan. doon. Oo, kung may mga Daanan pagsubok, mo lang. di ba? Daanan mo lang. Oh, yun po yun. Sister Cynthia, meron ka bang gustong karating mo? Pero ang tanong po dito, Sister Cynthia, ito po yung tanong ba't kailangan mangyari ang mga bagay nito sa kuna or whatever, no? Mga pagsubok o kaya yung earthquake, bagyo, di ba? Bakit kailangan mangyari ito sa buhay ng tao? Tapos yung iba, mga mabubuti, di ba, na natatamaan, nasasalanta o nadadamay. Na which is kung sa masasama sana mangyari ito because they deserve Di ba kung tutuusin, di ba kung sino yung mga masasama, dapat sila yung maparusahan Di ba? Bakit kailangan mangyari ito sa bawat isa? Yan Sister Cynthia. Pastor, meron ako isang pinag-plus sa isip ko tungkol dyan. Di ba, yung ginto, paano mo malalaman ang ginto? Puro ginto. Yes. Opo. Di ba yung ginto, sabi niyo mga, ano ba ang tawag sa nag-ano ng ginto? Lahero. O yung sa mga lahero. Di ba sabi pag... Lahero ba yan? Nagmamimina? Oo. Nagmimina. Hindi, iba yan lahero. Halimbawa ko yung pagsubok dyan. Alam niyo kung bakit? Bakit? Di ba ang buhay natin maraming pagsubok? Maraming tayo. Ngayon, sa mga pagsubok na yan, nire-refine tayo ng Panginoon kung anong klaseng character mayroon tayo. Nire-refine, yeah. Nire-refine tayo. Ngayon, di ba yung ginto nire-refine, pinapainit, pinapatatag, yung di ba yung pagpahabang pinapainit siya, sabing ganun ay dun makikita yung malambot. Tunay na ginto. Sabi, oo. paano mo daw malalaman kung totoong pure na ginto na yon? Sabi ganun, pag daw nakikita mo na yung mukha mo dun sa ginto. So, it means nagre-reflect yung buhay. Good morning, Brother Emmanuel Viras. Buhay spiritual natin. Good morning. Sa reflection ng ating Panginoon, di ba? Good morning po. Good morning. Hello po, good morning. Sa dami ng trials natin sa buhay, nagiging matatag tayo, nagiging matibay tayo. Yes. Katulad din nung ginto na yon na hanggang dumating yung time na nagre-reflect na pala ang buhay ng Panginoon sa buhay natin. Kasi hindi naman natin kayang tumbasan yung hirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Walang makakatumbas doon. Ngayon, ang sabi naman ng Panginoon, pasanin mo ang krus aking balikat at sumunod ka sa akin. So yung mga trials na yan yung mga krus din na pinasan ng Panginoon, although hindi natin kaya, kasama naman natin kasi siya yung nagpapasan. Amen. Amen. Galing. Amen. Yung biglang naalala ko na ang isang anak ng Panginoon, nagre-reflect ang buhay niya sa mga pagsubok. Amen. Mas lalo siyang kumakapit sa Panginoon. Yes. Lalo siyang naging matalitay, matibay. Yes. At dahil sa katibayan na yun, doon magre-reflect ang buhay ng Panginoon. Ganda, no? Maganda yung sinabi ni Sister Cynthia. Gusto ko yung sinabi niya na ang ginto, pagka makinis na, kumikina, pwede maging salamin. Makita mo na yung buhay mo. Open book ka na ngayon, open book ka sa iba. Oo, nakikita ngayon sa'yo yung mukha ng Diyos, yung mukha ng Kristo. Daw, nakikita mo na yung mukha mo dun So, ganun din ang buhay natin sa Panginoon. Pag nagre-reflect na yung buhay niya sa atin, yun na yung buhay na binigay niya sa atin na nakapagtagumpay na tayo kagaya ng pagtatagumpay din niya, diba? Kasi kasama natin. Amen. Wala namang hirap ng buhay na hindi natin siya. So, yes, ang ibig sabihin lang, Sister Cynthia, kung may mga pagsubok sa buhay, may dumaan sa atin, physical man or matawag niyan, sa spiritual man, physical, morally, spiritual. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Yes. That is one way to maintain our good relationship to God. Diba? Yeah. That is one thing na i-maintain tayo, ibigyan tayo ng mga, alam nyo, pagsubok.
Di ba? Sa Yes. isang estudyante nga, kung dalhin natin sa school yun hindi natin malaman kung naintindihan ng estudyante yung tinuro kung hindi mo bigyan ng exam Oo nga. Di ba? Tama. So that is one Tama. way on how Tama. to prove, di ba? To be matured in our faith, di ba? Sa Diyos. Yun. Kaya nga kanina sabi namin ni Pastor Ron na ginagawa ng Diyos ito for good. Di ba? Yun. Hindi natin pwedeng i-blame ang Diyos because that is part, may role siya as creator. So, hindi naman magbibigay ang Panginoon ng pagsubok na hindi natin kaya, di po ba? Tama. Pero not to the point na pag binigyan tayo ng sisihin natin ng Diyos, manlupay-pay tayo. Kaya ganda yung sinabi ni Pastor Ron kanina Huwag kang mag-stay dyan, huwag kang stranded. Oo, diba? tama. Ayun. Huwag kang kapag sinubukan ka, wala na, give up ka na. Hindi Tama dapat ganun Umalis ka, magpatuloy ka, move on. Di ba? Move up. Moving up, 'di ba? Para moving up, level up, 'di ba? Level up. 'Di ba? Ganun 'yun Yun dapat mangyari sa atin. Magandang lesson ito, napakaganda ng mensahe ni Pastor Ron, no? In the end, 'di ba? Dapat mag-submit tayo sa sovereignty. Ano ba 'yung sovereignty sa Tagalog? Ganun ako pa hinahanap Kapangyarihan, yun ang pinaka-the best. Oh, kapangyarihan, authority, parang ganun Authority, Kumbaga sa kaharian. Kaharian, yung kanyang, Yun tatanungin natin si Brother Emmanuel. Tingnan natin kung ano yung kanyang insight tungkol dito. Bakit kailangang mangyari na dumaan, magkaranas tayo ng mga bagyo, lindol, physical po, physical o spiritual man, anong application po nito, Brother Emmanuel? In your own insight, ano po yung insight nyo po? Ano pong dahilan bakit kailangan mangyari? Siguro, hinahayaan talaga ng Panginoon na ang tao ay dumanas ng anumang pagsubok sa buhay para ito ay nagbibigay kalakasan sa pananampalataya at lalo tayong lumalapit sa Panginoon. At yun naman ang the best way. Kasi hindi ahayaan ng Panginoon Diyos na tayo ay mawala sa Kanya. Yun ang pinaka-importante doon. Na kung lahat ng mananampalataya, lahat ng sumasampalataya sa Diyos, dumaranas po talaga niyan, no? Even ako at ikaw, tayo. Dumaranas tayo ng ganyan. Pero wag tayong, kung nadapa man tayo, mananatili na lang. Kailangan nga po talaga, kahit po nga ninyo, Pastor Saldi, na kailangan talagang bumangon o mag-moving up. At Amen. Ako rin, nangyayari din sa akin, paminsan-minsan, kung minsan lupay-pay tayo, pero at the end of the day, nakaka-realize tayo at nag-reflect tayo sa sarili natin, mas kailangan ko palang kumapit sa Panginoon. Yun po yung aking personal opinion at insight po. About po dyan. Diba? Thank you very much. Magandang insight, Brother Emmanuel. We hope to see you on Saturday, no? Okay po. Ang problema ko po, baka meron kaming kasabay na training doon sa Matatag Training Phase 2. Kasi baka next week na yun. Pero mag-chat po ako sa GC natin kung hindi po ako busy this coming week. Pero kung hindi naman, I'll be there po. Siya yung galing sa Bicol. Yung galing sa Bicol. Sa Bicol lang din yung training mo? Oo, sa Bicol rin po. Yung Matatag Training para sa mga teachers. Okay. Very good. But if you have some vacant or free ka, kung may time pa na makapunta ka, makasama ka namin, asahan po namin yon na gusto rin po namin kayo makita personal. Opo. Siya sa Pangasinan. Lalaki, babae, Nasa Pangasinan siya noong last time, di ba nandun ka rin? Oo, last nakasama sa atin. Nung una po natin pagkikita nandun sa La Union ba yun? Pangasinan. Tama ba? Oo.
Sa Pangasinan. Pangasinan, Liberas. La Union, Pangasinan, no? Pangasinan. Sa DepEd, Pangasinan. Kasama ka. May DepEd, Pangasinan. Ordaneta. Sa Ordaneta ba yun? Hindi, Nandun po binalonan, ako, Ordaneta. dumating po. Ah, Sa Ordaneta. binalonan DepEd. Saan yung Sister Opo. Cynthia? Binalonan, yung DepEd, binalonan lang po ang DepEd dito sa part namin. Hindi Ordaneta yun, binalonan. Oo, Pangasinan malapit nga yan sa may GCI, yung pinuntahan natin, yung may resort. Yun ang Ordaneta. Ordaneta yun. Saan ba yung napunta mo, Brother Emmanuel? Yung may resort? May resort. Doon tayo. Opo, Yung unang-una. Oo. Ay, oo. Yung una. Oh, Sister Cynthia, yun. Na-meet yung- na natin pala siya. Oo, naalala ko. Magkasama-sama na po tayo. Opo, Ay, opo, naalala ko ay, na ako po. Kasama Hindi ko natin siya- si Pastor Pagduran. Oo, hindi ko siya Yeah. hindi ko siya nakita nung hindi ko napansin. Hindi Dami ko kasi kasi tayo dun eh. kilala Hindi, nung naalala ko siya, naalala ko. Okay. Sige Good. po. Pero mas maganda kung Opo, makakapunta sige po, ka thank you sana po. sa August 2 and 3. Opo, No? ito po. Ah, Ito try ko po. Sige. Okay, so mga kapatid, we have no more time na po. Malapit na Closing po. song. Tayo po ay magko-closing prayer. Maraming salamat po sa lahat ng insights. Closing song tayo muna. Ha? Closing song muna tayo. Yes po. Closing song muna tayo. Ano po, bago tayo And mag-closing prayer. si Sister Cynthia, ating closing prayer. Yes okay po. lang ba? Sister Cynthia. Manalangin po tayo. Yes po. Dakila namin Diyos na mahabagin at makapangyarihan po kayo sa Opo. dali. Pinupuri namin kayo, sinasamba. Pinapasalamatan ng walang hanggang pasalamat sa inyo na kanyang kabutihan sa amin, Panginoon. Nasa Opo. pong isang linggo na sa kabila ng matitinding pagsubok, trials, lalo tigit sa mga taong nasalantana. Opo. Bagyo ay ang inyong banal na kamay pa rin ang siyang Amen. at ang hawak sa bawat isa sa amin. Opo, Panginoon. Ng kaligtasan pa rin ninyo ang siyang nangingibabaw pag-iingat. Opo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat ng ito. Muli na natin din namin na bagamat hindi natuloy ang aming conference sa nakaraan. Saturday and Sunday, mga Panginoon, inyong pagpalain ng susunod na araw, August 2 and 3 na Yes, Lord. matagumpay na at ang mga hadlang ay inyo pong Panginoon alisin sa Opo, amin. Panginoon. Amen. Alisin din niya mga pagdadoubt sa aming mga buhay. Yes. Yes, Lord. Manatili kami na panghawakan ang inyong mga pangako sa bawat isa sa Opo, Panginoon. Salamat ng maraming Panginoon sa pag-aaral na ito na ginawa namin sa oras na ito. Salamat kay Pastor Salvi po kanyang magandang mga mensahe, kay Pastor Vidos at kay Brother Bells at iba pang mga kasama na narito ngayon. Mga Panginoon, patayon basbasan yung pag-iingat, manalispitang siyang palihaging gumabay sa amin. Yes, Lord. Magpalamatan kami, Panginoon, bagamat marayo kami sa isa't isa. Alam namin, Panginoon, na kayo nagbubukod sa amin sa mga gatong pagkakataon. Yes, amen. Kanyang gabay at patnubay ang patuloy na sama sa amin. Lord, patuloy namin ang pagpapatawad sa mga kainaan, mga kakulangan namin. Yes, At sa Lord. aming mga pagkulang, kayo na Panginoon magpuno sa lahat nito. Opo. Salamat sa inyong banal na presensya sa oras ito. Opo, Sa inyong banal na espiritu na siyang patuloy na gumagabay, nagpapatnubay sa amin. Amen, yes. Siningat dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen, amen. At magandang araw. Salamat na marami sa Panginoon. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Kita-kita tayo sa Wednesday. Okay. Para sa ating Opo. darating ng meeting. Baka may mga announcement pa kayo? Pastor Sally? Yun po, ito talagang tuloy na natin to, Pastor Ron. Rain or shine. Oo, yun to. Rain or shine. Wala naman na bago. Yun lang. Wala. Yun palang magdala na lang tayo ng inuulit ko pala. Yung tawag dito, yung personal bath towel. Yeah. Pupunta po tayo doon. Kasi meron lang silang pre-provide 4 na bath towel. Pero yung kumot tsaka unan, provided naman lahat. Yun lang sa towel. So, yung pong ating siguro madagdagan din natin yung iba nating yung fan. Tulong na lang po tayo para
ma-accommodate po natin yung para sa foods. Ano po? Sabi naman, Pastor, di ba, kapag pumunta na lang dyan si Pastor Sabot, magbibigay siya. Ako din, Pastor, gano'n na lang din. Opo. Pero kung may advance na rin po, kung mapag-usapan natin may advance yung fund, registration fee, ay pwede na po yun para may advance din natin yung foods. Para pagdating doon, hindi na tayo, pagluluto, mag-order na tayo. Oo. Okay. Di-deliver na lang po yun. Pagka Tapos yun na lang kay kay Engineer Ellery, yung GCash niya, yun na lang po gamitin natin. Tapos magre-report naman yun kung mag-update si Engineer Ellery. Doon na lang po sa sa FAP natin makikita, FAP group chat, official group chat. Doon po natin kung tuloy-tuloy po yun. Actually, yung iba po, napadalhan na rin ako ni ni Engineer Ellery yung para sa foods natin, yung pang-merienda natin sa afternoon. Pinakancel ko rin, pero tuloy po yun sa August 2. Yung ating pong maraming klase ng pansit yung in-order natin. Kaya bilao yun, bilao. Oo. Saka puto, maraming puto doon. Kaya okay lang po, sir, basta hindi masyado maging bad yung magbibit-bit pa kami ng mga pagkain or tama. Hindi na tayo kasi para kunin lang natin yung time sa get-together natin. Get-together natin para tsaka yung kumustahan, tsaka yung banding natin. Okay, tama. So self-service. Self-service lang tayo lahat. Tayo hindi nagkita-kita? Ilang years? Ay, kailan ba yung 1 year? 1 year lang. Ha? 1 year lang din, Pastor? 2 years na yata. 2 years na ba? Ano yun eh? May expired 2 years pa lang. license natin pagka-pastor. 2 years yata yun, 2 years. Pagka 3 years na. Yung dun sa PI kay Pastor Bitin. Oo nga. Grabe, no? 2023 yata yun. 2022 yun. 2022. Tagal na. Oo nga. 3 and 4, no? At least 2025, bawi tayo. Thank you. Mga kapatid. Sige. Thank you very much, Pastor Ron. Thank you very much sa magandang mensahe po ninyo. Salamat. Thank you, Lord. God bless. Brother Emmanuel, thank you. Brother Emmanuel. Thank you Thank you po. Thank you. Good luck po sa atin lahat. Thank you very much. God bless.